tawag nating somatology. Nasa ilalim pa rin tayo ng discussion about criminal physical anthropology. Before we separate our ways, bago tayo naghiwa-hiwalay, pinag-usapan natin yung phrenology, di ba? Phrenology pertains to the study of what? Skull, hugis ng bungo. Okay? Kapag bilugan ng bungo, ito ay isang uri ng taong mabuti, marangal, mabait. Samantala kapag flat daw yung likuran, ikaw daw ay isang taong walang silbi, tarantado, gago, yawa, di ba? Yan daw yung itsura ng tol eh. Ngayon, ibahin naman natin ang ating discussion. Let's talk about somatology. Under pa rin to ng criminal physical anthropology. Pag sinabi nating somatology, pare, tol palakas nga ulit ng volume. Check. 1, 2, check mic test. Sige, saan lasa mo ba? Para hindi na ako sumigaw. Yan, okay na yun, sir. Okay, let's talk about somatology. Tandaan na kapag pinag-uusapan ng somatology, pinag-uusapan natin dito ang katawan ng tao at ang kanyang ugali. Okay, huwag niyong kalimutan pare ang author nito sa board exam. It appeared in the board exam a few years ago. Ang pangalan ay William Herbert Sheldon. Ayan. Ang sabi pa rin ni Sheldon, meron daw 3 uri, 3 types of body. Meron daw kapalit 3 uri pare ko ng katawan. Meron daw 3 uri pare ng body build. Ang tatandaan mo lang, memory aid sa darating na board exam, yun ang parang ano ba to? Expression ng mga body niya tatalo. Ano ba ibig sabihin ng sa mga babae dito? Parang charot lang. Charot, di ba? Parang mema lang, charis. Okay, na makinig ka buti. Listen. Letter E stands for ectomorph. Okay? Letter M stands for mesomorph. Okay, letter E stands for endomorph. Okay, ectomorph, mesomorph, endomorph. By the way, ito bang nile-lecture ko pare, familiar sa bawat isa? Familiar naman? Alright, now, makinig ang buti. Ingat daw kayo sa mga ectomorph. Ito daw yung mga thin and fragile. Mga mapapayat, mabubuto, magagaan, malaki daw ang chance ang mag-commit ng robbery at theft. Okay? Ayan, karamihan daw sa mga payatot, kawatan. Grabe tol, no? Sa mga ugali ng author, no? Kung meron ka naman daw diyang katabing mesomorph are what we call buff and muscular. Buff and muscular. Malaki ang katawan. Matigas ang pangangatawan. Punong-puno ng muscle ang katawan. Ang tandaan lang tol, violence and rape ang posible niyang makomit. Okay? Ayan, karamihan daw para sa mga malaki ang katawan, mga uwagan. Is that correct? Tama ba yung Bisaya ko? Di ba? Uwagan ba? Uwagan para bang mahilig sa Alam mo na yun. Okay? Ayan. At endomorph naman ay mga matataba, fat and rounded ang kanilang katawan. Malaki ang chance ang mag-commit ng tinatawag pa rin nating fraud at estafa. Karamihan doon sa mga matataba, manloloko ng kapwa. Naniniwala ka dyan? Okay? Grabe naman yung theory tool, no? Di ako naniniwala dyan to. Chubby ako eh. Kami mga matataba ang pinakamasarap magmahal. Hindi kami manloloko pare. Kaya kung maghanap ka ng pag-ibig na tunay, maghanap ka ng matataba. No, kaming mga matataba, lagi mong tatandaan, mabangis, kahit malangis. Tatandaan mo tol ha. Yan, kami sino mga kagaya kong chubby dito, taas ang kamay sa mga kagaya kong chubby. Yan, kaya kung naghahanap ka ng tunay na pag-ibig, chubby ka na. Nga pala, babanatan ka ng board exam. Listen to me very carefully. Okay? Which among the following somatotypes has the highest chance of becoming a criminal? Ang tanong, alin daw sa mga sumusunod na somatotype ang may pinakamalaking tsansang maging kriminal? Answer me. Very good. Ang tamang sagot is none other than mesomorph. Yung malalaki ang katawan kasi kaya niya mag-commit ng iba pang klase ng krimen. Kaya niya mag-adjust sa ability ng iba. Okay, ang tawag dyan pare is none other than somatology. Yan yung example ng tinatawag nating criminal physical anthropology. Okay, klaro? Nauunawaan? Now, let's talk about number 5. May isa pang klase ng pag-aaral na connected pare sa ating kurso. Ang pangalan ay criminal psychology. May kapatid ng criminal psychology, ang tawag ay criminal psychiatry. Okay? Yan, criminal psychology and criminal psychiatry. So, anong pinagkaiba nila? Simplihan natin pare ang paliwanag. Makinig ka sa akin mabuti.
tatawagin natin criminal psychology ang ating pinag-uusapan if you're going to study crime in relation to human behavior. Yan, the study of crime in relation to human behavior and personality. Ang tawag dyan, criminal psychology. Inaaral pare ang krimen in relation sa ugali ng tao. Bigat na halimbawa, tinan mo itong buti ha, listen. May mga klase pa rin ng tao na may karamdaman. Yes, may sakit sila. Ang pangalan pa rin ng kanilang karamdaman, tol, is none other than, anxiety. Yan, anxiety. Anxiety pertains to excessive worry. Excessive worry. Example, tol, ito yung taong hindi mapakali, isip ng isip kasi isang linggo na siyang delay. May mga delay ba dito? May mga estudyante ba tayong delay dito pare? Delay? Congratulations po. Happy Mother's Day po mga sir at ma'am. Baka nagabuti. Kung ikaw pare ko yung delay, mapapaisip ko, buntis ba ako? Paano pag buntis ako? Paano pag nalaman to ni mama? Baka di na ako pag-aralin. Paano pag nalaman to ni papa? Baka hindi na ako ituring na anak. Baka itakwil na ako. Paano pag nalaman to ng jowa ko? Baka hindi ako panagutan. Kaya ang nangyayari kapatid, anxiety leads to abortion. Diba? Pansin mo tol, no? Dahil sa kanyang matinding pag-iisip ng mga negatibong bagay, humantong pare sa pagpapalaglag. Huwag ganun girls ha. Kung sakali paring ikaw yung majo-jaundice, no? Blessing yan. You will never know what will be the future. Sabi nga nila ikaw ang nagpakandahirap dyan Nabuo Diba? Nag-enjoy ka Tapos po siya nung nabuo po siya, kaka-cancel mo na parang Shopee delivery. Hindi pa pwede yan. Now, ano pa? May mga tao naman na dumadanas ng tinatawag nating depression o excessive sadness. Alam mo pare ko sa mga pag-aaral, ang sabi kapatid sa mga studies, malaki ang tsansa ng mga taong dumadanas pa rin ng depression ay mag-commit ng, pakibasa kapatid, suicide. Totoo yan. May mga tao pa rin nagpapakamatay pagkatapos dumanas ng matinding problema. Yung iba naman, hindi naman nagsusuicide. Some other people ay hindi naman pa rin nagsusuicide. Ang ginagawa ng iba, nai-involve ang sarili saan? Drugs. May mga tao pa rin numanakaw, nagnanakaw ng pagmamahal, nagnanakaw pa rin ng pagliga, ng parang pagsaya o ligaya sa paggamit ng illegal na droga. Para lumigaya, marijuana. Para mawala ang problema, shabu. Di ba may mga ganong klase ng tao tol Ang tawag yan ay criminal psychology. Ano pa sir? May mga tao naman tol na may sakit na, mania. Have you ever heard mania? Mania pertains to excessive urge. Sobrang kalungkutan. Example, baka nikabuti, sobrang kalungkutan, sobrang kagustuhan. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili Example, nandito ang tinatawag natin brother na excessive urge of fire. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na magsunog. May tawag dyan Anong tawag? Very good. Pyromania. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Excessive urge of, makanikabuti ha, having sex. Ito yung mga babaeng no ka ng hilig sa May natutunan akong Bisaya term anak-anak. I don't know if that's true. Anak-anak ba? Para bang, alam mo na, anak-anak. Di ba? Mahilig sa anak-anak. Na makanikabuti, tama yung term. Ang tawag dito pare, nymphomania. Ito yung mga babae pare na puno ng hilig sa pakikipagtalik. Di ba? Alam mo, pag ang asawa mo tol ganito, ihilang ang pahinga mo. Promise, hindi ka man lang makapagpahinga ng maayos. Ihilang pahinga mo, may boso pa. Ang team song yung mag-asawa kapag ang jowa mo nymphomania, ang team song yung dalawa, kada uwe, iyut, kada uwe, iyut, kada uwe, iyut. Nangyayari yun ha. Talagang sobrang hilig. Diba? Maliwanag, wala naman ditong tumitira ng puno ng saging. Meron ba dito? Kaya tarantado yung nababasa ko May away kasi ngayon sa pagitan ng Bisaya at mga Tagalog. Diba? May kumakalat na away. Sabi ko, sino bang start ng ganito? Tayo daw mga Bisaya, pinaparatangan nyo daw kami mga Tagalog. Kumakain daw kami ng pagpag. Alam mo yung bari, kumakain daw kami mga tira-tirang kanin sa restaurant, pagka mga chicken na tira-tira sa mga kainan. Kayo naman daw, tumitira daw kayo ng puno ng saging. Tarantado nga yung sabi ko, may mga ganun ba talaga? Pero meron tinama. May mga tinatawag pare ko na fetish. Pag-usapan natin to brother sa human behavior. It pertains to sex with an object. With an object. Ayan.
Tintira niya, puno, tambucho, dildo, vibrator, prutas, gulay, bahala ka. Any objects will do. Okay, ang tawag dyan, criminal psychology. Ibahin mo naman ang criminal psychiatry. Tandaan na, pag sinabi natin paring criminal psychiatry, listen to me very carefully. When we say criminal psychiatry, mga tropa, ang pinag-uusapan dito, kapatid, is the study of crime in relation to human, emotional, and mental makeup, or simply the study of crime and human mind. Okay, human mind. Pinag-uusapan pare ang krimen at kalagayan ng ating pag-iisip. Utak ang tinitingnan pare sa psychiatry. Example, tingnan mo ha, may mga tao pare na nagiging violente, nagiging marahas because of what we call, okay, ang tawag ay Alzheimer's disease. Have you ever heard it? Okay. Ang Alzheimer's disease ay isang uri pare ng demensya kung saan nagkakaroon pare ko ng tinatawag nating deterioration of the brain. Unti-unti pa rin nadudurog, nasisira, okay, nabubulok ang utak pa rin ng tao. Kaya pag nakita mo yung isang taong may sakit na Alzheimer, mapapansin mo yung utak niya mas maliit, may batik-batik na yung utak, may part ng utak na naglulus, okay? May part ng utak na nagkakaroon ng spots, okay, etc. Ang tawag pare simply Alzheimer's. May mga klase rin pare ng tao na may sakit kapatid na autism. Have you ever heard autism? Autism pertains to what? Autism pertains to delay, okay, in mental maturation. Mapapansin mo pare yung kanyang utak, mabagal pare ko yung progress. Mapapansin mo yung kanyang utak, pare yung kanyang behavior, very, what do you call this? Childish. Familiar kayo pare ko dun sa anak ni Katrina Halili, si Katie, di ba? Minsan pare nagka-tantrums yung bata. Meron pa isa yung anak pare ko ni Candy Pangilinan, si Quentin yata yung pare. Quentin yata yung pangalan. Yan. Okay, autism yun tol eh. Iba naman may sakit kapatid brother na, iba pare may sakit na ADHD. Have you ever heard it? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hyperactivity Disorder. Ayan, mga kabataan, tunok-nukan pare talaga ng tigas ng ulo. Okay, kulang sa pansit ng mga tao at gumagawa ng paraan yan for him to attract attention from the public. Ang tawag yan pare criminal psychiatry. Ngayon, listen to me carefully ah. Kung tatanungin ka ng board exam, tinanong sa board exam to a few years ago, okay, this is, okay, makinig ka buti ah. Ayan, this is the study of criminality, ayan, in relation to mental health. Kung iintindi mo mabuti pare, parang parehas tama ang tinatawag nating criminal psychology tsaka criminal psychiatry. Kasi pag sinabing mental health, kalagayan ng ating pag-iisip. Parehas tama yan, psychology and psychiatry. Pag-isahin mo, tandaan na, yung criminal psychology at yung criminal psychiatry, nasa ilalim yan ng isang uri ng pag-aaral na ang tawag ay clinical criminology. Pagkatandaan ng term ha, clinical criminology. It is what we call the study of legality, okay, in relation to what we call mental health. Ibig sabihin kapatid, magaling ka sa batas, magaling ka na sa batas, magaling ka pa sa mental health. Pinag-uusapan ng krimen, pinag-uusapan din ng kalagayan ng pag-iisip ng tao. Anong tawag dyan? Clinical. Tandaan na, pag pinag-uusapan natin ng clinical, dalawa yan. Ano yung dalawa na yun? Number one, nandyan ang tinatawag nating criminal psychology at nandito ang tinatawag nating criminal psychiatry. Kung behavior lang ang pinag-uusapan, psychology. Kung utak na ang pinag-uusapan, psychiatry. Maliwanag? Okay, the study of human behavior and crime, criminal psychology. The study of human mind and crime, criminal psychiatry. Pag pinag-isa natin, under siya ng isang mas malaking pag-aaral, ang tawag ay clinical criminology. Klaro? Nasusundan? Sige po. Let's talk about number 7. Pag-usapan pari ko natin ang ikapito. Tama ba? Number 7 na ba? Tama no? Number 7. Okay. Ang tawag naman pari ko dito, listen to me very carefully, ay letter V. Victimology. Tandaan mo sa board exam ha. Ang victimology, it pertains to the study of the victim. Tama naman talaga. I-study pari ko ng victim yan eh. Pero masyadong mababaw pag sinabi natin victimology lang. Okay? Tapos study of victim lang. Hindi. It should be the study
Okay? It should be the study of the role of the victim. Ayan, the study of the role of the victim. Ano bang ibig sabihin ng role? What do you mean by role? Come on. Pag sinabi nating role, papel. Ano ba yung ginampanan mong trabaho? Ano ba yung ginampanan mong papel? Alam mo, for the past 12 years na nagtuturo ako, pare, lagi na lang sinisisi kriminal. May rape kasi may rapist. May murder kasi may murderer. May robbery kasi may robber. Di ba? Okay? May physically injury kasi may abuser. Di ba? Laging ganun, pero never man lang sumagi sa isipan ng mga criminologists na tingnan yung papel na ginampanan ng biktima. Alam mo minsan, sa Metro Manila, dapat mo ring tingnan, pare, kapag ikaw ay nabiktima ng carnapping, pag nabiktima ka pare ng motorcycle theft, yung pagnanakaw ng motor, tingnan mo rin pare yung ginampanan ng papel ng biktima. Tanungin mo rin kasi, sir, nawawalan ka ba ng motor? Opo eh. Saan ba iniwan? Sa labas po, pinag ko po sa labas. Nilak mo ba? Hindi nga po eh. Eh yung helmet mo, ba't nawala? Pinatong ko po kasi sa side mirror ng motor ko yung helmet ko eh. Kaya paglabas ko po, wala na po yung helmet. Wala na rin po yung side mirror. Wala na rin po yung motor. Ang naiwan na lang po yung alaala. Di ba? Anong tawag sa'yo? Tanga. Kaliwanag, because you're giving people opportunity. Totoo naman talaga eh. Sa mga babae nandito, huwag niyo sana akong seryosohin ha. Meron akong tanong sa inyo. Makinig ka sa akin mabuti. Okay? May mga babae kasing nababastos nang hindi nila nalalaman na dahil din sa kanilang mga personal actions. Ilang mga buti. I have a student, babae, kaka-break lang, galing siguro sa isang masakit na relasyon. Nung naghiwalay sila ng jowa niya, nag-post siya pari ng medyo daring sa Facebook. Siguro, para mag-thirst trap. Thirst trap ba yung tawag doon? Thirst trap, di ba? Sasayaw-sayaw pari ko yun sasayaw-sayaw pari ng medyo daring, medyo malagkit-lagkit na sayawan, di ba? Na gumiling pababa ng pababa. Pababa ng pababa ng pababa. Tsaka nagmagalang-galang tol. Tapos ang masaklap, nakahawak lang yung kamay niya sa boobs niya. Wala siyang bra. Wala siyang damit pang taas. Tapos gumigiling-giling siya pababa. Nakasuot siya pa rin ng medyo masikip na shorts. Bakat syempre yung kanyang bakat yung kanyang Tapos nakatakip lang yung kanyang kamay pare sa kanyang dibdib. May nag-comment. Sabi niya, Miss, ang laki naman ng mo. Pahawak naman. Nag-reply siya. Sabi niya, bastos ka, kuya. Respeto naman. Sabi ko, ha? Ang punto pare, naghahanap ka ng respeto? Tapos ang sayawan mo, kabastos-bastos? Am I correct? Ano naman yung punto? You're asking for people's respect, di ba? Pero ikaw, di mo mabigay sa sarili mo. Magsusuot ka pare ko ng hapit na nalabas yung camel toe. Alam mo yung camel toe? Yung camel toe pare, yung pinakahiwa ng kanyang pintuan ng langit, di ba? Tapos magsasayaw ka tol na wala ka man lang saplong pantaas, nakahawak lang. Talagang damit lang niya. Hand bra, di ba? Kamay lang talaga yung gano'n. You're expecting people to say something nice, di ba? Parang gaga na. Diba isa, napapansin ko rin to. Huwag kayo mag-add sa akin, girls ha. Magsusuot kayo ng maluwag yung kwelyo. Tapos pag yuyuko ka, tatakpan mo yung kwelyo, tatakpan mo yung dibdib mo. Di ba niloloko mo yung sarili mo? Di magsuot ka na lang pare ng close neck para di ka nahihirapan. Di ba? May pa akong estudyante nagsuot ng crop top. Tapos pag umaangat yung damit niya, hot top. Magsuot ka ng t-shirt para hindi ka nahihirapan. Magsuot ka ng maikli, labas pare ko yung legs mo. Minsan pati yung kalahati ng puwet nakalabas na, di ba? Okay, parang panting maong na lang yung suot mo eh. So pag may tumitingin sa legs mo, tatakpan mo ng panyo. Niloloko mo kami. Yun nga yung purpose nun eh. Kaya ka nga nagsuot ng maikli kasi gusto mong ipakita yung legs mo. Yes or no? Tapos pag may tumatanong, may titingin, tatakpan mo. Ang purpose ng maluwag na kwelyo para makita namin yung cleavage. Yun ang purpose nun. Yun yung design pare ko yun nun eh, di ba? The design of that shirt ay para makita mo pare ko yung cleavage mo, Brad. Okay? Tapos po, tsaka na pag nakikita yung cleavage, takip ka ng takip. I guess yun, may pagkabuang yung mga taong gano'n eh. Hindi ko maintindihan eh. Okay? Alam mo, what I'm really proud of here in Mindanao, may mga lugar sa Mindanao pare na yung mga babaeng Muslima, ay balot na balot talaga. Na mula ulo hanggang paa. Pag nakita mo, mata lang yung kita tol eh. Kala mo ninja eh. Diba? Tawag doon, niqab ba yung tawag doon? Sa mga niqab ba? Alam mo, nagtanong ako sa isang Muslim, sabi ko, ba't ba ganyan yung pananamit ng mga babae nyo? Alam mo, sagot niya,
Sir, iniiwasan kasi namin na ang isang lalaki ay makaramdam ng pagnanasa sa isang babae. Kasi dun kasi nagsisimula ang pagkakasala, di ba? Everything starts with a simple look na may pagnanasa. Na malilibugan ka ba kapag ikaw ay ang nakita mo lang mata? Wow, paring sexy ng mata. Wala namang ganun eh. Diba? Wala namang ganun, tol. Okay, pero wala kayong magagawa, tol. Nasa free society tayo. You can wear whatever you want. Diba? You can be whoever you want to be. Okay, na magaling kabuti. Ang tawag dyan ay victimology. Another one, it pertains to the study of relationship between the victim and, magaling pa rin mabuti, listen to me very carefully, the offender and the criminal justice system. Okay? Ayan, lagyan ko ng asterisk ha, tinanong sa board exam yan. Ang victimology ay pag-aaral ng biktima, relasyon ng biktima sa offender, at ang relasyon ng biktima sa criminal justice system. Ang tawag dyan is none other than victimology. Nasusundan, mga sirat ma'am, yan ang ating dapat maunawaan. Okay, if ever na magtanong ng tao, but in this case, medyo maliit naman ang chance ang matanong sa inyong board, hanapin nyo ang pangalang Benjamin Mendelssohn. Okay, kasama niya pare ang kanyang tropa na si Hans von Hentig. Ayan, Hans von Hentig. Benjamin Mendelssohn and Hans von Hentig. Okay, those are the people considered to be as the fathers of victimology. Yan ang tawag sa kanila. Hindi father ha, fathers. Bakit fathers? Dalawa sila eh. Okay? Sabi ng mga estudyante ko, Sir, di ba dapat isa lang ang father? Sino yung sabi? Saang rule mo nabasa na dapat pag father isa lang? Tatay ko nga, dalawa eh. My mother got married for the second time around. Ang meron po akong biological father, taga Bulacan, at meron akong stepfather from Japan. Nag-asawa kasi ng hapon ng nanay ko nung naghiwalay sila ng aking ng aking tatay. Then there's nothing wrong with it. Paliwanag. Okay? Kayo naman sa mga babae, di ba? May mga babae dyan. Meron ka ng totoong daddy, may sugar daddy ka pa. Kaya dalawa daddy mo. Di ba? Wala mo masama doon, tuli. Ito po si Tony Fowler nga, tawag niya sa kanyang boyfriend, daddy, di ba? Ay, daddy! Diba? Kung sa iyo ko nalang banggitin yung sinabi pa rin ni Tony, di ba? Na makaniga kabuti. Kaya sana ma-take down yung nun eh. Sana ma-take down yung Facebook nun. Hindi ko gusto puro kabasusan yung mga matututunan mo kay Tony Fowler eh. Di ba? Na makaniga kabuti. Laban na tayo. Pag-usapan natin ang iba pang paksa. Pag-usapan natin ang tinatawag natin, brother, na 3 schools of thought. Ito nasa TOS nyo to, pare. Okay? Nga pala, may kopya kayo ng TOS. Do you have a copy of your TOS? Wala? Wala kayong copy ng TOS. Alam niyo yung TOS? TOS means Table of Specification. Maganda siya na meron ka nun. Maganda na meron ka. Bakit ka mo? Yung kasi yung list ng mga eksaktong tanong na ibabato ng PRC. Hindi naman siya pare eksaktong tanong talaga, pero topic na gagawan pare ko yun ng tanong. Pakita ko sa inyo ha. May kopya, alam ko meron akong kopya dito. Bigyan ko kayo ng copy if you want. Gusto niyo ba? After siguro ng aking class. Okay, ayan. Example, dahil criminology ang aking topic, pag-usapan natin pare ang crime. Okay, ito ay para mga list of questions or list of topics that the PRC would like to make questions about. Example, tinan mo pare. Okay, makinig ka buti ha. Listen to me very carefully. Okay, ito maganda pare yung nakalagay. If you will try to notice sa Introduction to Criminology, for Intro to Crime, manggagaling daw dito pare 10 questions. Okay? Ayan, manggagaling pare ko sa Intro to Crime ang 10 questions. Ito na pare ko yung mga topic na gagawan. Ayan, classical, neoclassical, positivist. Okay? Ilang tanong? 2 tanong will come from this topic. Understanding fundamental of criminology, definition of crime, deviance, norms, laws, malainse, malaprohibita. Yan, gagawan pa rin ng PRC ng 2 tanong. Di ba? Nandiyan na kagad yung mga topic para siyang pointers to review. Okay? Lahat ng TOS meron ako dito, bigyan ko kayo ng kopya. Is it okay with you? Para alam mo na mismo yung, ito ni aasahan ko sa board exam. Meron ka ng listahan kagad pa rin ng mga topics na pwede mong aralin. Yun ang unang-unang binabasa nyo dapat. Para hindi suntok sa buwan pari ang binabasa mo palagi. Hindi mo alam, lalabas ba to? Lalabas ba to? Okay, it could be a yes, it could be a no. Okay, na, makinig pari mabuti. Abante po tayo. Let's talk about this. Isa sa mga nasa TOS nyo ay 3 schools of thought. Sir, ano bang ibig sabihin ng salitang school? What do you mean by the term school? Okay, alam mo,
Pag sinabi pare ko nating school, literally, school is a place to learn. Lugar para matuto. Eskwelahan yan eh. Literal pero hindi yun ang ibig sabihin pa rin ng school dito. Pag sinabi pare ko nating school, school pertains to a group. Yan. Medyo malayo pero alam niyo ba, ginagamit yung term na school kapag ang gusto mong hanapin ay grupo. Kaya pag nagpunta ka sa Google, i-search mo, School of Fish. School of Fish. Ang lalabas ay grupo ng mga isda na sabay-sabay lumalangoy. Ang tawag yan pare ay school. At pag sinabi naman natin paring thought, makinig ka sa akin mabuti, it pertains to what? Okay, it pertains to ideas. It pertains to principles. It pertains to beliefs. Kaya pag pinagsama-sama natin pare, okay, pag sinabi natin paring school of thought, anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin pa rin ng tinatawag natin school of thought? It pertains to what? Group of ideas. Grupo ng mga paniniwala, grupo ng mga prinsipyo, grupo pare ko ng mga tinatawag natin brother na paniniwala. Ang tawag dyan pare is simply school of thought. That support, makinig pare mabuti ayan, a specific theory. Sa Tagalog kapatid, pag sinabi natin school of thought ay isang grupo ng mga paniniwala na may pinaniniwalaang teorya, may pinaniniwalaang salaysay, may pinaniniwalaang prinsipyo, may pinaniniwalaan pa ring paniniwala. Alam mo, ang gusto nating pag-usapan pare ko dito Brad ay iba't ibang paniniwala kung bakit ba may krimen. Why people commit crime. Makinig ka sa mabuti, huwag mawala. Alam niyo nung unang panahon, bago pa lumabas yung classical, neoclassical, positivist, ay merong isang uri ng theory lumaganap. Ang pangalan ay demonological theory. Pamilyar? Yes, sir. Sa ibang libro ma-encounter mo pare, sa ibang libro ma-encounter mo, iba yung ginamit na term ng author pre-classical theory. Same lang yan. Iisa lang yun. Demonological, pre-classical. Ito ba mas matindi? Ginamit ng isang author ang salitang supernatural theory. Okay, supernatural theory. Yan ang nagpapahirap sa board. Yung mga other terms. Kaya para isa sa mga nagpapahirap pa rin ng board exam, vocabulary. Yes or no? Sinong aminadong mahina sa English dito? Anyone? Talagang aminado sir, talagang sablay ako sa English Totoo yun. Okay? Talagang hinahirap tayong mga cream kapag pinag-uusapan natin paring English. Kaya hindi ka bobo. Ako na nagsasabi sa iyo pare, criminologists are not dumb. Hindi ka tanga. Hindi ka bobo. Mahina lang talaga tayo sa English. Tama? Kapag ang tanungan pare English na, mahirap na tuli. Kaya pag ako naging congressman o senador, o siguro mga edad ko mga 45, tatakbo akong congressman sa lugar namin. Okay, tatakbo akong congressman tol. Kaya mga edad ko mga early 40s, okay, 40 or 45, tatakbo akong congressman tol. Tagaan niya yung sa bato. Sa lugar namin sa Bulacan o sa Valenzuela. Ang una kong ipapanukala, gawing Tagalog ang mga batas. Okay? Gawin paring para bang wikang Pilipino ang mga batas. Pati exam, dapat board exam paring Tagalog. Ang mga Pilipino ang yayabang kasi. Punta ka ng Japan. Ang binabasa ng mga Japanese, Nihongo. Punta ka ng Saudi Arabia, anong binabasa? Arabic. Punta ka pare ko ng US, ang binabasa English. Okay? Punta ka pare ko sa China, ang binabasa Mandarin. Okay? Kasi yung punto, tapos puta mga Pilipino binabasa, English. Hindi man naintindihan. Kaya mas okay tol, no? Mas okay maging Tagalog pare. Pero, napapaisip ako, hindi lahat ng tanong pwedeng itagalog Promise. Not all questions ay pwedeng itagalog. Example, math. Kung tatagalogin mo yung math, example pare. Okay? 14 itinaas sa ikapitong kapangyarihan. Okay? Putsang ina. Ang hirap niya Okay? Ang hirap niyan, tol. Ano ang 14 na itinaas sa ikapitong kapangyarihan? In English, okay, 14 raised to the 7th power. Ang ibig sabihin lang naman nun pare, ito lang ibig sabihin nun tol. This is how it looks like. Okay? Ang ibig sabihin lang nun tol, ito lang. Tignan mo 14, 7. Yun lang po tsaka ng haba pa ng ginawa mo pare yan lang yun.
Ano ang 14 itinaas sa ikapitong kapangyarihan? Butya ka nang hirap ng tanong tol, no? Kaya mas okay pa yung English na lang di ba? Mas okay. Kaya sabi ko sa hindi lahat ng tanong pwede paring i-translate. Tsaka minsan medyo may pagka-brutal yung mga tanungan ng pelikula. Gusto mo, tinan mo ha? Gawin natin paring Tagalog ha? Okay? Iniyot ni A si B, no, nang may pagbabanta, dahas, at pananakot. Okay? Ayan, anong krimen ang nagawa ni A, okay, kay B? Anong sagot? Anong sagot pare? Gahasa. Di ba? In English, mas maganda. A, performed carnal knowledge. Taka ng lalim dal, no? Carnal knowledge against B. Diba? By means of force, violence, intimidation. Anong krimen pare? Rape. Di ba mas maganda pare ko yun, no? Okay? Kaya, pero hindi lahat Hindi lahat kapatid ng mga English language, English question dapat ina-translate. Kaya tayo na lang yung mag-adjust. Galingan mo pare sa pagbabasa ng Ingles. Ngayon, makinig ka buti. Listen, ang paniniwala ng demonological theory, pre-classical theory, supernatural theory, people commit crime due to what? Evil spirits. Naniniwala pare ang mga sinaunang tao na ang mga kriminal nagiging kriminal kapag sila'y sinasaniban ng demonyo, sinasaniban ng spiritu, sinasaniban pare ng anumang klase pare ng mga masasamang elemento. Okay? Ang kanyang paniniwala, criminals are possessed. Okay? Ayan, by demons. Okay? Yan, naunawahan pare? Ang paniniwala ang mga kriminal daw sinasaniban ng masamang espiritu. Wala na yan Itong gantong klase pare ng theory, to be honest with you itong gantong klase ng theory is already been declared as what? Obsolete. Obsolete. Okay, sir, ano bang ibig sabihin ng salitang obsolete? What do you mean by the term obsolete? Ang sinabing obsolete, luma na, wala nang value. Kung baga sa cellphone, phase out na, wala nang naniniwala. Isa na lang yata naniniwala dyan Yung isang lalaki sumakay ng jeep, tapos nanghipo ng katabi. Nung hinuli, pinag-explain, sabi ng lalaki, ay ako po'y natutulog. Siguro po habang ako'y natutulog, ang epekto na naman ng kademonyuhan ng aking kamay. Ano nangyari? Gumalaw. Ulul. Maniwala ko. Tinan mo nakasakay ka ng jeep, tapos habang natutulog ka, kusang gumalaw. Kasi sumanib ang demonyo sa iyong kamay at kusang gumalaw. Kung ako demonyo, dedemanda pa kita Nananahimik yung demonyo, dadamay mo Diba? Kung ako yung demonyo, gago, wala akong kasalanan dyan Nananahimik ako dito, puta, tutulak ako tuturo mong may kasalanan. Ikaw talaga humawak. Okay, ang tawag dyan pare, demonological theory. Ngayon, makinig ka mabuti. Ang mga tao nagtatanong, kung hindi demonyo ang dahilan kung bakit may krimen, ano ang dahilan? Naglabas pa rin ng unang theory, si Cesar Beccaria at Jeremy Bentham. Tinawag nila itong Classical School of Criminology. Classical School of Criminology. O mas kilala sa ibang libro na Juristic Theory. Pakatandaan Juristic Theory. Classical Criminology or Juristic Theory. Ang pangalan ng author, makinig ka buti, the name is Cesare Bonesana Marchesi di Beccaria. Ito ang inang pangalan niya ng haba. Cesare Bonesana Marchesi di Beccaria. Haba pa rin ang pangalan, di ba? Ganyan talaga pangalan ng mga Italian sa nga haba. Cesare Bonesana Marchesi di Beccaria. Kapag Pilipino, Junjun. Di ba? Nini. Diba? Niknok. Diba? Totoy. Putya paiklian. Matik yun. Papapansin mo pare, malalaman mong Pilipino ang nagpangalan sa tao o Pilipino yung tao yan kapag ang mga pangalan inuulit. Makmak, mekmek, noknok, nognog, nonong, diba? Mini, meme, diba? Nene. Laging ganoon kaya pinagsasama yung pangalan ng nanay at tatay. Mapapansin mo kapag Pilipino talaga pare, pinagsasabi example lang, nanay mo si Charina. Nanay mo tatay mo si Roger. Kaya ang pangalan mo, Charger. Di ba? Pagsamahin mo na lang. Okay, gano'n ang mga Pilipino tol May kasama may kasama pare si Cesar Beccaria. Ang pangalan ng kanyang kasama ay si JB. Sino si JB? Justin Bieber. Hindi. Jeremy Bentham. Okay? Silang dalawa ang author ng Classical School, okay, of Criminology called Juristic Theory. Now, makinig ka sa akin maayos, huwag mawala.
Tingnan mo ito mabuti. Okay? Paingan ito maayos. Listen. Naglabas ng ilang mga mensahe itong si Cesar Vicaria at si Jeremy Bentham. Okay? Baka niyo kabuti. Sir, ano bang ibig sabihin ng tinatawag nating classic? Anyone? Okay? Kasi dyan ang galing ang salitang classical eh. It came from the word classic. What do you mean by the term classic? Anyone? Kapag ang isang bagay classic, ano bang ibig sabihin yan? Uy, classic pare. Pag sinabi natin classic, it means what? Old, makaluma. Yan ang ibig sabihin pare ko yan eh. Ako pare, matanda, bata pa lang ako tula. I'm only on my 30s. Pero ang hilig kong kanta mga old songs. Sino mga kagaya ko dito? Sino mga old song lovers here? Iba mga kanta pa rin 1990s, 1980s. I know your eyes in the morning sun. Diba yung mga ganong klase ng tugtog? Yung mga kanta pa rin ng Bon Jovi, Guns N' Roses, kanta pa rin ko ng si Carpenters, You are the one who makes me happy. Yung mga kanta pa rin na When the snow getting over that rainbow. Pamilyar? Mga ganong klase ng tugtog. Di ako kumakanta ng mga tugtugan ng mga bata ngayon. Subo mo to, subo mo to, subo, subo, subo mo to, subo mo to. Pakinang kanta yan, subo mo to, subo mo to, subo mo to. Di ba? Yung kanta yata, Have Abby yata kumanta nun eh. Di ba? Mga kanta ng pangalan ito, Yeah, pakinang kanta yan. Di ba? Tsaka yung mga kanta pari ko yun na, pasip-sip naman ang iyong labi. Ano yun? Paano yung, may pakagat kahit konti, mayakap ka't malaplap ka, pwedeng pabaon kahit ulo lang. Di ba? May mga ganong kanta, no? Sabi ko, totoo, may mga ganito talagang tugtugan ng mga kabataan ngayon. Kakaiba, Brad. Sabi ko, parang hindi na tama yung mga tugtog ng bata ngayon. Dami ng chok, nag-talk, nag-coke, nag-broke, tapos nag-elevate. Panginoong kanta yan. Pang-addict yung mga tugtugan eh. Pero wala kang magagawa, ganun talaga eh. Mas okay yung mga tugtugan dati, pare. Okay? Mga tugtog na panglinggo. Mga tugtog na pag narinig mga putyang linggo na talaga. Diba? Yung mga kanta pare ko yung na, brother, Louie. Alam mo yun? Yung mga ganong kanta pare ko, diba? Touch by touch. Magigas mo talaga yung kanta. May meaning yung kanta tol eh. Kasi yung kanta mo, anong meaning ng bum tarat-tarat, tararat-tararat, bum. Anong meaning ng kanta na yun? Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dip-dip. Bakit ang kanta yan? No? Kasi Willie po dyan kakaiba, di naman dinanalo si Willie. Nakakabalas kasi yung kanta niya eh. Dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap. Lalo kanta ni Kim Chiu, napakabastos ng kanta ni Kim Chiu. Promise, yung kanta na, ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba labo? My life, ito yung bastos na part oh. Ikaw na ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? Tanga na, kadiri ka. Kadiri yung kanta niya, no? Yung kanta niya, sabi niya, lagyan mo daw ng icing yung cupcake niya. Di ba kadiri yan, no? Na-try niyo na yun, boys? Na-try niyo nang makapaglagay ng icing sa cupcake niya. Di ba? Ang dami naman pwedeng gawin, kasi ang gustong mensahe ni Kim Chiu ay maging perfect match tayo. Ikaw na ba ang icing sa cupcake? Pwede namang, ikaw na ba ang bagoong sa mangga ko? Ikaw na ba ang toyo sa adobo ko? Ikaw na ba ang leche flan sa halo-halo ko? Ikaw na ba ang yema sa kutsinta ko? Pwede naman eh. Diba? Ikaw na ba ang puto sa dinuguan ko? Di ba? Marami namang term. Pero ikaw na ba yung icing sa ibabaw ng cupcake ko? Anong kadiri? Anong pangalan ng cupcake mo? Cream pie? Di ba po siya kadiri, tol? Okay. Now, baka ni kabuti. Listen to me carefully. Naglabas ng mensahe itong si Cesar Vicaria. Ang sabi niya, alam ko ang cause of crime. Okay? Ang sabi pare ko ni Cesar Vicaria, ang pinakadahilan daw kung bakit may krimen is what? Pakibasa? Free will. Yes. Ang tao daw ay nagiging kriminal kasi malaya ka. You have the freedom to do whatever you want. Yes or no? Yes. Ako naniniwala ko, lahat kayo dito malaya. You can do whatever you want. Okay? Maliwanag, you can do whatever you think. You can do whatever you please. Okay? Gusto mo patunayan natin may kalayaan ka? Sakalin mo yung katabi mo. Go. Sakalin mo. Diba? May kalayaan ka, diba? You can actually choke it. No, kiss mo yung crush mo kung gusto mo di ba? Kiss mo nga, di ba? May kalayaan ka namang gawin yan eh. Pero pag sinabi kasi natin paring free will pertains to the freedom to think. Ang tao ay may kalayaang mag-isip. Ako naniniwala ako pare ko dito, na habang nag-lecture ako, may ibang bagay na tumatakbo sa isip nyo.
Yes, hindi ko makokontrol kung anong gusto yung isipin eh. You can think whatever you want to think. Some of you, ang iniisip pare, pamilya. Iba ang iniisip, asawa. Iba ang iniisip, problema. Iba naman, pera. Iba naman, trabaho. Iba naman, alagang aso yung iniisip. I don't care. May hirap kasing pigilan yung nasa isip ng tao. Ganon din pare ang krimen. Ang krimen ay isang bagay pare na sumasagi ng malaya sa ating isipan. Aside from this, pag nag-isip ka ng krimen, you have the freedom to what? Pakibasa? Weigh. Pag sinabi nating weigh, magtimbang. Dalawa lang naman ang tinitimbang ng tao bago siya gumawa ng krimen eh. Iniisip mo yung sarap na dulot ng krimen at iniisip mo rin pare ang pakibasa, parusa, pain, pleasure, and pain. Normal yan pare. Lahat tayo dumadaan sa ganyang point. And finally, pag ikaw ay nakapagtimbang na ng pleasure at pain, papasok ka sa pangatlong klase ng free will. You have the freedom to what? Pakibasa, choose. Okay? Lalabagin gumapari ko yung batas. Am I going to break the law or I'm going to obey the law? Ano ba ang aking gagawin, sir? Susundin ko ba ang batas? Obey? O lalabagin ko ang batas? Break. Yun ang ibig sabihin pa rin ng choose eh. Kaya pansinin mo, listen, ang assumption ni Cesar Vicaria, pag ikaw gumawa ka ng krimen, tangina ka, pinag-isipan mo yan. Tama? Okay? Tinimbang mo yan. Pinili mo yan. Kaya deserve mong parusahan. Yan ang paniniwala pa rin ni Cesar Vicaria. Ang paniniwala pa rin ni Cesar Vicaria, ang kanyang assumption, listen to me very carefully, criminals are rational thinker. Criminals are rational thinker. Ano bang ibig sabihin pari ko ng rational? Normal o abnormal? Pag sinabi ko paring rational, normal o abnormal? Normal. Kaya nga rational eh. Ang kabaliktaran ng rational, irrational. Okay? Pero sabi pa rin ni Vicaria, hindi. Nakakapag-isip yung mga kriminal na yan. Bago gawin ng kriminal ang kanyang krimen, pinag-isipan niya yan eh. Tinimbang niya yan eh. Pinili niya yan eh. Parang pananaw ng mga babae. Parang pananaw ng mga babae. Kapag tayo mga lalaki ha, o kahit sino sa atin, lalaki man na babae, ikaw ay nagloko sa iyong jowa, ng babae ka o ng lalaki ka. Okay? Sabi ng mga babae, cheating is never an accident. Cheating is always a choice. Totoo yun. Hindi aksidente pa rin nagloko ka. Pinili mo yan. Pinagpasyahan mo yan. Tama? Nagkita kayo. Nag-set kayo ng araw. Nag-set kayo ng oras. Nag-set kayo ng lugar. Di ba? Okay? Gumawa ka pa ng dummy account para mag-usap kayong dalawa. Okay? Pag nagka-text siya, automatic delete. Di ba? Tapos po siya, nag-inom kayo. Naglasing kayong dalawa. Tapos may nangyari sa inyo. Tapos sasabihin mo, aksidente yung lahat. Fuck you. Ano? Kasi yung punto, huwag niyong patatawarin tol kagad. Ano? Utsang na pag nangihinang tawa sa'yo, oo, darating tayo, patatawarin mo, pero huwag ka maniwalang aksidente lang lahat. Sorry babe, may nangyari sa amin ng best friend mo, pero aksidente ang lahat. Fuck you. Doon niniwalang aksidente yung lahat. Ginusto mo yan. Pinili mo yan eh. At tinan mo ha, with due respect sa mga babae at lalaki dito, paiintindi ko sa iyo ang nangyayari sa pangangaliwa. Tinan mo brada, ito yung kisi mo. Ito yung ari ng kabit mo. Maliwanag ko, kaya ikaw to ha, ikaw to, ito yung babae mo, ito yung kabit mo pare. Binibira mong ganyan. Sa sobrang bilis pa rin ng pagpasok mo, dumaplis. Ang ginawa mo, binalik mo. Tapos sabihin mo, aksidente ang lahat. Fuck you. Maliwanag. Okay. Guess yung punto? Sabihin mo aksidente, binalik mo nga eh. Ang masaklap ko, ikaw naman yung babae, di ba ikaw yung nagloko, di ba, tinitira ka. Tapos pare, dumaplis. Ang masaklap, ikaw yung nagbalik, di ba, di ba? Ano sabihin mo, aksidente ang lahat, babe. Fuck you ha. Di ba? Kasi yung punto, aksidente ang lahat, nagbura ka nga eh. Nag-meet kayo eh. Pinag-isipan mo yan eh. Ah, okay lang mga babae. Di pa naman kami kasal. Okay lang. Walang concubinage, walang adultery. Di ba? Okay lang. Tinan mo, tinimbang-timbang mo pare. Okay? Kaya ang sabi pare ko ni Cesar Vicaria, let the punishment fit the crime. Okay? Anong sabi kapatid dito? Hayaan mo na ang parusa tumbasan yung krimen. Kung mabigat ang krimen, bigatan mo parusa. Kung magaan ang krimen, gaanan mo parusa. Ang tawag dyan tol, commensurate penalty. Dapat ang parusa kapatid ay balanse. Mabigat sa mabigat, magaan sa magaan. Mabigat ng krimen, bigatan mo parusa. Magaan ng krimen, gaanan mo parusa. Now, tinanong sa board exam tol, listen to me very carefully. Sir, what is the purpose of penalty?
in classical. Okay? Sa classical theory, ano ba ang purpose ng parusa? Bakit ba daw natin kailangan magpataw ng parusa sa ilalim ng classical school? Okay, what do you think is the answer? What is the purpose of penalty in classical? It starts with letter R. What is the answer? Letter E. Sagot? Yan, very good. Ang tamang sagot pare, retribution. Retribution pertains to what? Pakibasa kapatid, vengeance, paghihiganti. Okay? That is the purpose of penalty in classical school. Retribution. Huwag kalimutan, Brad, ha? Ang pinaka-purpose ng parusa sa classical, makapaghiganti. Maiparamdam man lang natin sa biktima na naaganti siya. Maiparamdam din natin sa kriminal kung gaano kasakit yung dinanas ng biktima. That's the purpose of what you call penalty in classical. Retribution. Pero may tanong ulit. How to prevent crime according to classical school? Yan, ang tanong, paano ba mape-prevent ng krimen according to classical school? Come on. How to prevent crime according to classical school? Come on, come on, come on. Paano ba natin mape-prevent ng krimen sa pamamagitan ng classical? Alam mong sagot ng classical school? We can prevent crime sa pamamagitan, kapatid, ng tinatawag nating deterrence. Sir, ano yung deterrence na yan? Okay, ito lang ang tatandaan mo pare sa darating na boarding exam, ha? Deterrence pertains to fear of penalty. Tama nga naman. Okay, mapapanatili natin ang kapayapaan. Walang taong gagawa ng krimen kapag ang tao takot maparusahan. Ayaw mong maparusahan. Ang tawag dyan pare, deterrence. You are afraid of the punishment. You are actually feeling fear to the punishment. Nakakaramdam ka ng takot sa parusa. Klaro? Naunawaan mga sir at ma'am? Kaya meron sana ako pare ko na gustong i-request sa inyo, ha? Pag nakakabasa kayo tol ng classical sa board exam, or nakakabasa ka ng juristic theory, okay, sa board exam, ang gusto ko lang tandaan mo pare, ay ang salitang Fred. Tandaan mo lang pare, ano, Fred. Sir, ano yung Fred na yan? Ito ang ating memory aid, pampatalas to ng memorya. Fred. Sir, ano yung Fred na yan? Bakit may krimen? Letter F, free will. Kasi yung punto, anong dapat gawin sa kriminal? Letter E, retribution. Ano ang paraan para mapigilan ng krimen? What is that? Deterrence. Kaya pag nabasa mo pare ang free will, retribution, at deterrence, huwag ka na paring mahirapan. Classical yan. Maliwanag? Classical yan. Juristic theory yan. Cesar Vicaria yan. Okay? Clear? Nasusundan mga sir at ma'am, yan ang ating dapat maunawaan. Tingnan mo pare. Hello, nandiyan pa ba kayo? Nakikinig pa ba? Sa likod. Okay pa tayo dyan pare sa mga nasa likod. Okay? Thank you. Listen. Pag-usapan natin ngayon pare si Jeremy Bentham. Sir, bakit po naging bahagi si Jeremy Bentham ng classical? Okay? Ano bang meron pare kay Bentham? Kapatid, ang sabi ng PRC, hindi na po sila magtatanong ng pangalan. Yun naman pala sir Hindi naman pala magtatanong ng pangalan. Ba't nagtatanong? Bakit ka pa nag-election ng pangalan? Hindi lang pangalan ang pinag-uusapan natin, pati yung contribution. Okay? So hindi man mag-appear yung tao, yung author, baka ang mag-appear pare, yung kanyang mga naging pananaw sa buhay. O, tinan mo ha, listen to me carefully. Si Jeremy Bentham ay may paniniwala na ang pangalan kapatid ay hedonism. Okay? Alam mo, naniniwala ako dito. Real talk itong theory ito. Di ba? Ang ganda ng theory ng hedonism. People seek pleasure and avoid pain. Tama nga. Ang tao naghahanap ng ligaya at umiiwas pare sa anumang bagay na magdudulot sa kanya pare ko ng parusa. Okay? Kung papipiliin mo ang tao sa pleasure at pain, ang pipiliin ng tao, pleasure. Tama? Matik yun. Walang taong pipili pa rin ng pain. Lahat ng mga bagay na ginagawa ng tao, laging pleasure ang nasa isip niyan. Okay? Tol, meron akong tanong sa'yo. Tol, ha? Huwag mamasamain, ha? Okay? Lights on or lights off? Pare. Wala akong ibig sabihin dito, ha? Bro, huwag ka mag-iisip ng ano man, ha? Ano, lights on or lights off, pare? Lights on. Gusto mo yung bukas ang ilaw, ha? Ikaw, pare. Tol, lights on, lights off? Lights off. Okay? Tropa, lights on, lights off? Off din. Madam, lights on, lights off? Lights on. Tol, yes po. Ano po ang gusto mo gawin tayo mamaya? Energy drink, pare. Bili mo lang ako ng ano. May 7-Eleven ba dito malapit? Meron. Alam mo yung Monster Energy? Monster. Ano yung lata na kulay itim yun, pare. O kaya puti. Yung puti na lang, Monster.
Ay, lang yun. Yun lang, okay na. Oh. Tsaka tinapay lang, pwede na. Na, makinig ka buti. Ikaw, tropa, lights on, lights off, pare. Lights off. Madam, lights on, lights off. Off ka rin. Ikaw, ma'am. Lights off din. Ayaw mo ng lights on. Ano, tropa, lights on, lights off. Lights off. Okay, next. Top or bottom? Ano, madam? Top or, wag ka mag-isip ng malalim. Magkakaproblema talaga tayo pag nag-imagine ka dyan. Ano, madam, top or bottom? Top ka. Ikaw, madam. Bottom ka. Ikaw, top ka. Madam. Top or bottom, ma'am? Ikaw, top ka. Ikaw, bottom ka. Ano? Ikaw, madam. Top or bottom, ma'am? Top. Okay, next. Wet or dry? Madam, ano? Madam, wet or dry? Dry. Madam, wet or dry, madam? Dry. Ikaw, ma'am, wet or dry? Wet. Gusto mo, wet na. Ano, yung nasa likod yung lalaki. Ikaw, tol. Wet or dry? Wet. Ano matik naman yun kahit naman. Ako ayoko ng wet, gusto ko dry. Okay? Ayoko talaga pare may basang kilikili. Kagaya ngayon, basa yung kilikili ko ay mainit eh. Diba? Na, makinig ka buti. Next, fast or slow? Ano? Pare, fast or slow? Slow. Gusto mo yung dahan-dahan lang. Ikaw pare, fast. Okay? Sunod tol, fast or slow? Slow. Pare, nasa likod. Ayan, nasa likod mo. Ikaw tol. Ikaw. Fast ka. Okay, next. Sunod, hard or soft. Okay? Ayan. Yung sunod, madam, ikaw ma'am, ikaw. Ayan, ikaw ma'am, ikaw. Yung katabi mo. Ayan, ikaw ma'am. Ayan, soft ka. Yung sunod ma'am, hard or soft ma'am? Hard or soft? Soft. Ikaw ma'am? Hard. Gusto mo yung matigas, madam. Ano? Okay. Wala namang sama doon, di ba? There's nothing wrong with it. Okay lang yun. Okay. Sa mga babaeng nasa likod, ma'am, ito yung final question. Huwag nyo itong mamasamain, ha? Ano? Wala akong ibig sabihin dito. Huwag nyo duduktungan ng anumang bagay, ha? Okay. Spit or swallow? Okay. Yung mga babaeng nasa likod, madam. Ikaw, may nakaputi, ma'am. Ikaw, ma'am, may nakaputi. Ma'am, spit or swallow, ma'am? Spit. Okay, yung katabi mo, ma'am, yung may kulay yung buhok. Ma'am, spit or swallow, ma'am? Swallow ka? Ano, lumulunok ka pala, madam, ha? Ano, ikaw, madam, yung kulot, yung katabi mo. Ma'am, spit or swallow, ma'am? Ikaw. Yes, ma'am. Spit or swallow, ma'am? Wala akong pipiliin. Pag spit, dura. Swallow, lunok. Wag mo dadagdagan ng anumang bagay, madam. Magkakaproblema talaga tayo. Ma'am, pili na, ma'am, pili. Spit or swallow, ma'am? Tawal naman nito mamili. Grabe naman. Ano? Ito na lang. Pag ma'am wala ng lasa yung bubble gum, ano ginagawa mo, ma'am? Spit or swallow? Pag wala ng lasa yung bubble gum, ano ginagawa mo, ma'am? Swallow? Okay. Nilulunok mo yung bubble gum. Yun lang naman ang punto ko dun eh. Wala naman masama doon, di ba? Alam mo, lahat ng choices niyo pare, tama. Bakit? Sabi ni Jeremy Bentham, lahat ng desisyon ng tao sa pleasure tumutungo. Di ba? People commit crime, people commit everything that they want because they are asking for what? Pleasure. Ibahin mo pare ang pangalawa. Ang tawag naman dito kapatid, utilitarianism. Okay, utilitarianism, hindi ito para sa tao ha, ito'y para sa gobyerno. Ang sabi kapatid ni Jeremy Bentham, kung gagawa ka doon ng pagpapasya, kung gagawa ka doon ng batas, kung gagawa ka doon ng desisyon, we have to take a look at the greatest happiness, okay, shared by greatest number of people. Ganda pa rin ang kanyang sinabi, brother. Ano? Ang sabi niya, kung gagawa ka doon ng batas, kung gagawa ka doon ng desisyon, kung gagawa ka doon ng mga pagpapasya, isipin mo ang ikaliligaya ng mas nakararami. Isipin mo ang ikaliligaya ng mas nakararami. Tagalog kapatid, kung gagawa ka ng batas, isipin mo, pakikinabangan ba to ng marami? Ikaliligaya ba to ng mas nakararami? Okay, ang tawag dyan, utilitarianism. Okay, bigyan ta halimbawa. Tingnan ito mabuti ha. Listen to me very carefully. Nung nakaraan, nagplano ang gobyerno na hatiin ang Palawan. Okay, divide Palawan province, okay, into 3 provinces. Merong isang congressman yata o senador, ang gusto nilang gawin, hatiin ang Palawan sa 3. Alam mo yung Palawan, yung mahabang isla sa Western Philippines?
Okay, yung mahabang line na yun, pare, Palawan yun. Hindi to pawn shop, ha? Okay, yung Palawan talagang tunay. Palawan, Puerto Princesa, Coron, El Nido, yan. Gusto silang hatiin sa tatlo. Palawan Norte, Palawan Sur, at Palawan Central. Okay? Ngayon, parang Cotabato, di ba? May South Cotabato, may North Cotabato, di ba? Okay, may ganyan. Ganun gusto nilang gawin. Gusto nilang magkaroon ng North Palawan, South Palawan, at Central Palawan. Alam mo, tol, nag-conduct sila ng maliit na botohan. But this time, hindi tao ang kanilang iboboto. Nagbotohan pares sa Palawan. Pabor ba ang mga taga-Palawan na hatiin ang Palawan sa tatlo? Okay? O gusto nilang manatili ang Palawan bilang isa? Alam mo ang lumabas pares sa botohan? Palawanons or people of Palawan wants to remain Palawan as one Palawan. Okay? Walang Palawan Norte, walang Palawan Central, walang Palawan Sur. Itinuloy ba ng Congress? Hindi na. Tinuloy pa ba ng Senado? Hindi na kasi ayaw ng tao. Maliwanag? Klaro? Ilang punto kapatid ng utilitarianism. Isipin mo kung ikaliligaya ba yan ng mas nakararami. Ang sabi ng mas nakararami ayaw. Huwag mo ipilit. Kaya nga sa mga kapatid dating LGBT dito pare, medyo antay pa kayo ng konti. Antay pa kayo ng konti. Medyo matatagalan pa yung gusto nyong batas, yung SOGI bill ba yun? Yung Sexual Orientation, Gender Identity and Equality Law. Medyo mahaba-haba pa yan, tol. Okay? Isa sa mga provision ng batas, although nangyayari naman yung ibang provision, ay magkaroon ng mandatory all-gender, okay, CR. Diba? Pag sinabing all-gender na CR, para sa lahat. Okay, so pwedeng pumasok doon. Kasi viral ngayon yan eh. Sa LRT pare, mukhang may viral na transgender na hindi pinapasok tol ng security card sa CR. Di ba? Maliwanag, transformer siya eh. Transgender siya eh. Gusto niya pumasok sa CR ng babae. Maliwanag, klaro. Wala tayong magagawa. Pero sa akin, ano namang sense? Sabi ko, sige na, go na. Pero wala tayong magagawa eh. Ayaw pa aprobahan ng Congress. Kasi hindi pa nila makita yung utilitarian conception na makinig kabuti. Abangan tayo. Ang tawag naman dito, Pelicific Calculus. Pag sinabi pare ko nating Pelicific Calculus pare, listen to me very carefully. It is an imaginary formula. It is an imaginary formula to compute pleasure and pain. Sa Tagalog kapatid, ang tao daw bago gumawa ng krimen, tinitimbang na sa kanyang utak ang dami ng pleasure at dami ng pain. Ang tawag dyan, Pelicific Calculus. Imaginary formula to compute pleasure and pain. Okay? Nakakasunod? Nakakasabay? Yan ang ating dapat maunawaan. Imaginary formula to compute pleasure and pain. That is Jeremy Bentham. Kaya kung iintindihin mong mabuti, yung theory ni Bentham, tsaka theory pare ko ni Beccaria ay parehong-pareho. Tingnan mo. Sabi pare ko ni Beccaria, ang tao daw ay marunong okay, ito tuloy pakibasa. Ang tao daw ay marunong mag-weigh. Ang tao daw ay marunong mag-weigh. Sabi ni Beccaria, ng pleasure at pain. Tinitimbang muna daw ang pleasure at pain. Sumagot pare ko si Jeremy Bentham. Sa utak ng tao, kinocompute ang pleasure at pain. Kaya mapapansin mo, yung idea ni Beccaria tsaka idea ni Bentham ay pareho. Parehas sila ng theory. Kaya sabi pare ko nung dalawa, parehas naman pala tayo ng theory. Yung theory mo tsaka theory ko, parehas lang. Di magsama na lang tayong dalawa. Kapag ang dalawa naging isa, ang tawag doon grupo. At pag sinabi natin group, school, okay, maliwanag, at sila ang kauna-unahang naglabas ng theory, kaya ang tawag sa kanila, classic, makaluma. Kaya pag pinagsama natin pare, classical school, klaro? Grupo ng makalumang paniniwala. That is what we call classical because ang kanilang idea, pareho, iisa. Naunawaan, nakakasabay. Yan, makinig ka buti ha. Ngayon, makinig ka sa akin pare mabuti. May problema sa classical. Ang problema pare ng classical, listen to me very carefully. Classical assumes that free will is, lalakihan ko ha, yan. Ito daw ay tinatawag na absolute. Sige nga, pakibanggit mo nga. Everybody say absolute. Pag sinabi nating absolute, ang paniniwala, ang free will daw pare ay 100%. Ibig sabihin pare, naniniwala pare ang ating classical, lahat ng tao may free will. 100% all have free will. Do you agree? Naniniwala ka lahat ng tao may free will? Naniniwala ka lahat ng tao may free will? Naniniwala ka lahat ng tao nakakaintindi ng tama at mali?
Naniniwala ka lahat ng tao may normal na pag-iisip? Yan ang paniniwala ng classical eh. Okay? All criminals are rational. Di ba? Lahat daw ng criminal, rational thinker. Naniniwala ka dito? Sablay yan, Brad. Hindi yan tama. Kaya maraming nagalit kay Vicaria. Hindi perpekto si Vicaria, pare. In fact, nakatanggap siya ng panlalait. Tinawag si Vicaria na father of classical criminology. Di ba? Hindi yung papuri, panlalait yun. Tawagin ka na ba namang ama ng lumang criminology? Tawagin ka ba namang ama ng old school na criminology? Tawagin ka ba naman ng ama ng lumang paniniwala? Hindi ka ba masaktan dun? Di ba? Tawagin ang luma. Tawagin ka pari old school. Pero may punto naman eh. Sablay si Vicaria, sablay si Bentham sa part na to. I-assume mo ba naman na walang exemption ng free will? Lahat nakakaintindi ng tama at mali. Lahat nakakaunawa ng tama at mali. Lahat malayang mag-isip. Sablay. Mali. May nag-aaway nga sa Facebook eh. Sabi ng isa, yung isa, pipe. Ape, pipe, sumagot yung kalaban. Ay! Tap! Tap! Tap, tap, tap! Tap! Bago isip ko! Bago pusok ko! Putay na mo! Tap! Wow, 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 wow! Galing! Gumagumagam ng pumutsang ano. At yun mga... Ito yung pipe, pinako niya pare yung mongoloid. Okay? Ang tawag doon pare is slander by deed. Sumagot yung mongoloid, putang ina mo, hayop ka, pakyo ka, shit! Hayop, ang tawag doon kapatid is simply oral defamation. At ina mo, makukulong ba silang dalawa? The answer is no. Kung babalikan mo ang Article 12 ng Revised Penal Code, if a person committed a crime, but if the person committed a crime has insanity or imbecility, walang criminal liability. He will be exempted. Tama? Bakit ka mo? Walang free will eh. Okay? Mali yun eh. Maling i-assume kapatid na lahat ng tao pare may free will. Kasi kung lahat ng tao may free will, kahit yung mga baliw, ikukulong mo. Okay? Sablay, di ba? Hindi tama. May nag-aaway pa nga sa Facebook mag-asawa eh. Sabi niya, Aubrey, alam mo, love kita, Aubrey eh. Kahit alam kong pakpaka, Aubrey. Pero Aubrey, wag ka nang magpok-pok-pok, Aubrey, kasi kawawa naman si Bebe Angelo eh. Kilala mo yun? Putsa ka na si Boyet yun tol eh. Kilala mo si Boyet? Diba? Ano? Alam mo, Aubrey, love kita, Aubrey. Pero Aubrey, pok pa ka ba, Aubrey? Hindi, lakas mo pa. Pok pa ka, Aubrey? Diba, putya nga na ano, imagine mo yun. By the way, kinasal pala sila. Sa teleserye, kinasal pala si Aubrey tsaka si Boyet, no? Sablay yun eh, mali eh. Hindi naman naiintindihan ni Boyet yung konsepto ng kasal. Autistic yung tao eh. Sinabihan mo yung asawa mo, pok-pok ang putya, that's oral defamation na naman. Diba? Imagine mo tol, tapos inasawa mo pa. Nagpakasal pa sila, di ba? Kasi nabuntis yata pa rin ni Boyet si Aubrey eh. Kasi kinasal, malabo, sablay yun. If I will be the lawyer, I'm going to file a case of annulment eh. Wala kasi sa tamang mental frame yung bata, yung baliw, para maintindihan yung konsepto ng kasal. Imagine mo, example, honeymoon nyo na, nag-honeymoon kayo. Diba? Tapos si Aubrey tsaka si Boyet, mag-ana-ana. Diba? Sabi pare ko sabi ni Boyet, Aubrey, ayaw tumigas ng titi ko, Aubrey eh. Ayaw talaga, Aubrey eh. Di ko gusto rin, Aubrey. Ayaw tumigas, Aubrey. Tapos, Aubrey, baho bilat, Aubrey eh. Amoy ginamos, Aubrey. Di ko gusto, Aubrey talaga, Aubrey eh. Nasusuka ko, Aubrey. Diba, imagine mo yun, tol, naiintindihan mo ni Boyet yung kanyang ginagawa? Hindi. Kaya mali. Nagkaroon ng pangalawang school of thought, ang tawag kapatid, Neoclassical. Tandaan mo ang Neoclassical school ay isang uri pa rin ng theory na ginawa para i-correct ang kamalian pare sa classical. Ginawa pare ang Neoclassical para i-correct yung mali sa classical school. Hello, nandiyan ka ba? Nakikinig? Okay. Tandaan, pag sinabi kasi natin paring neo simply means new. Neo simply means modified. Pinaganda, inayos. Kaya pag sinabi natin neoclassical, it means new classical or modified classical. May kinorek sa classical.
Tingnan mo ha, makinig ka sa mabuti, huwag mawala. Check. Naniniwala pa rin ang neoclassical saan? Sa free will. May free will ang tao, totoo yun. Ang tao may kalayaan. Kayo, di ba? Naniniwala ba kayo may kalayaan ka? Oo naman, pwede kang umuwi kanina eh. Pwede kang di ka na bumalik eh, di ba? Malaya kang gawin yun eh. You can actually do whatever you want. Okay? Aside from this. Okay? Pero sumagot pa rin ang neoclassical. Ang sabi ng neoclassical, okay, free will is not absolute. Hindi lahat ng tao may free will. Not all free will, not all people have free will. Some other people don't have any free will at all. Ibig sabihin kapatid, listen to me very carefully. There are people without free will. May mga taong walang free will. Kasi ang paniniwala ng neoclassical, there are other factors that affect free will. May mga bagay-bagay daw na nakakaapekto sa free will ng tao. There are other factors that affect the exercise of their free will. Ang tawag dyan pa rin neoclassical. In short, may mga bagay-bagay na nakakapagtanggal ng free will ng tao. Anong example, sir? Insanity. Okay, tama po ba? Kapag ang tao po ba nababaliw, nawawala ang kanyang free will? Yes or no? Yes. Totoo yan. Walang free will yan eh. Another one is what we call imbecility. Pag sinabing imbecility, mental immaturity like autism and Down syndrome, kagaya pari ko ni Tap, tsaka pari ko ni Pipe, kilala mo na makinig mabuti. Aside from this, minority. Ang mga bata pare ay walang free will yan. One of the best example ay Republic Act 9344. Diba sabi natin kapag ang bata 15 years old and below, pag nag-commit ng krimen, walang criminal liability. Pag-usapan natin sa juvenile, diba? Let's talk about that in juvenile justice. Okay? Nakakasunod, maliwanag. Ano pa? Nandito ang tinatawag nating disability. Kaya ngayon tatanungin kita. Ang tanong ay ganito. Kung sa classical, lahat ng tao ay dapat parusahan, ano ang dapat nating gawin tol sa mga taong ito? What shall we do to these people? Anong tamang gawin dapat sa kanila? Patayin? Okay, torturein? Parusahan ng mabigat? Alam mo, sabi pare ko ng ating batas, yang mga yan, they deserve to be given exemption. Alam mo yung exemption? Pag sinabing exemption pare, huwag nating parusahan. Or kung parurusahan man natin, makinig ka sa akin mabuti, kung parurusahan man natin tol, dapat ang parusa mas mababa. Ang tawag dyan, Brad, is none other than, okay, makinig mabuti ha, nandito ang tinatawag nating mitigation. Pag sinabing mitigation, mas mababa parusa. Huwag mo nalang parusahan o kaya kung parurusahan mo, mas mababa. Question, sinusunod ba natin yan sa revised penal code? Yes. Pansinin mo, kapag ikaw ay insane, pag ikaw ay imbecile, kapag ikaw ay minor, binibigyan natin pa rin ng exemption. Or, okay, mitigation. Mas mababa ang penalty para sa kanila. Are we learning something? Okay tayo? Kaya meron sana akong konting request ha. Meron akong konting request. Huwag sanang dumating sa punto sa board exam na porke pag nakakakita ka ng salitang free will, gigil na gigil ka agad kay classical. May ganyan kasing mindset ng criminology, ang tawag niyang pambansang keyword eh. Alam mo yun? Okay? Pag Oy! Free will! Tangina! Classical! Gigil na gigil ka eh. Hindi naman yung porke nakakita ka ng free will, automatic classical na. O pare, gagawa ko ng tanong ha. This theory assumes that although individuals have free will, there are other factors that affect the exercise of their free will, What's your answer? Letter A, classical. Letter B, neoclassical. Sagot. Anong sagot niyo? O, di ba? Yung iba pag nakabasa, oy, free will! Classical! Diba? Without even thinking, di naman pala yun ang mensahe ng tanong. Ang sabi ng tanong pare, ito daw, theory ito ay nag-a-assume na, oo, ang tao may free will. Pero may ibang tao na nakaka-apekto, may ibang factors na nakaka-apekto sa ating free will. Kaya ang tamang sagot pare is what? Neoclassical. Palitan ko ang tanong pare. This school assumes, okay, that all criminals are responsible for their acts
for their acts regardless of their background and circumstances. Anong sabi pare ko dito? Ito daw ay isang school of thought na naniniwala na lahat dapat ng kriminal managot kahit sino ka pa. Kahit ano pang kwento pare ng pagkukumit ng krimen mo, lahat ng kriminal dapat ay parusahan. What's the answer? Classical. Di ba? Ilang paniniwala Sapagat ng paniniwala sa classical, free will is what? Absolute. Okay? Naunawaan? Nakakasabay mga sir at ma'am? Ngayon, luma na ang classical. May mga bagong theory ngayon, tol, na anak ng classical. Ang pangalan, tol, is what we call, the modern outgrowths. The modern outgrowths of classical school. Hindi nawawala sa board exam to, ha? Makinig kayo sa akin mabuti. 2 to 3 points to pagdating ng board. Modern outgrowths of classical school. Okay? Tinan maayos. Okay? Modern outgrowths of classical school. Pag sinabi natin modern outgrowths, new versions of classical. Okay? Alam mo, parang kanta yan, brother. Parang music. May mga kanta pa rin na pag narinig mo ngayon, mukha silang bago. Pero hindi sila bago. Luma sila. Tol, luma na yun. Pinaganda lang siya. Mukha lang siyang bago ngayon. Example, yung kanta pa rin yung Superfly. Kilala niyo si Superfly? Yung rapper? Meron siyang kanta pa rin na ten, 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 la, 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 la. Tapos yung lyrics, dami nilang nangaakit sa'yo pero sa akin ka lang babagsak. Lagi ka nilang pinaghahandaan pero saan ako naman yung lalantak. Ang tagal mo dyan sa maling tao. Tumingin ka sa akin na maging tayo. Alam ko rin na gusto mo akong mahalikan kahit may payo. Ako'y galing lang sa gero. Ibang-iba, di kami pareho. Have you heard that song? Ang mga troops kong naka-blue bandana. Alam niyo ba yung kanta na yun, pare matagal na? Elementary pa lang ako, pare, kinakanta na pare ko yung kanta na yan. Pero iniba ng lyrics yan, tol. Okay? Dati ang pangalan yan, Answer the Phone. Okay? Ngayon, ginawa niyang Answer the G. Okay, ang tawag doon ay modern, may mga modern version ba? 'Di ba? Even para si Casey Tandigan, meron siyang kanta na akala mo bago. Yung kanta ni Casey Tandigan na Two Less Lonely People. Matagal ng kanta yung puta era supply ang kumanta ng brad 'Di ba? Yung Two Less Lonely People in the world and it's gonna be fine. Matagal na pare yung kanta na yung brad. Pati yung kanta pare ni Andrew E. Alam mo 'yon? Yung Banyo Queen. Matagal na yung kanta na yung Brad, 1950s, 1960s pa yun Yung kanta niya pare ko yung brother na ten den den ten den 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 ten den 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 den. Have you heard the song? Diba? Yung ako'y nasa Malate, alas 7 ng gabi. Matagal na yung kanta na yun, tol, English ang version na When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. Yung mga ganun klase ng kanta, akala mo putya ka na bago, Luma na yun, tol. Pati yung kanta pare ko yung ngayon, brother, na yung langin ko sa habang buhay. Matagal na yun, Brad. Ang tawag doon pare mga revival music na lang. Ganun yung dito. May mga bagong theory na akala mo bago, yung pala, luma. Example, nandito ang tinatawag natin pare na what we call rational choice theory. Pati naman, classical din yan Iniba lang naman yung pangalan, rational choice theory. Okay? Pag sinabi pare ko nating rational choice, listen to me very carefully. People commit crime after weighing, the consequences, of his actions. Dalawa lang naman pare ang consequences ng tao Dalawa lang naman ang consequences pare ko ng krimen. Crime may either be bringing what we call benefits, or versus risk. Benefits versus risk. Pag sinabi natin benefits, it pertains to the positive outcome of a crime. Ano ba ang positibong dulot ng krimen? At pag sinabi pare natin risk, it pertains to what? Negative outcome of a crime. Ngayon, makinig ka sa akin pare mabuti. Listen to me very carefully. Anong pinag-uusapan pare nitong rational choice? Ang sabi pare ko natin ng rational choice, crime is a product of human calculated decisions.
calculated decisions. Tignan mo to la. Pangangalanan ko to pare na green light. Okay? Green light. Makinig sa maayos. Green light, and red light. Okay? Red light. Ano bang ibig sabihin ng salitang green? Sa traffic light, pag nakakakita kayo ng green, anong ibig sabihin ng green? Go. At pag sinabing red, stop. Ibig sabihin pag sinabing green light, gawin mo yung krimen. Pag sinabi ko namang red light, huwag mong gawin yung krimen. Sa paanong paraan, tol? Basic lang kapatid. Pag sinabi natin green light, gagawin mo ang krimen if the what we call benefits, if the benefits is greater than risk. Sa Tagalog kapatid, ginagawa natin ang krimen kapag ang benepisyo mas marami kumpara sa risk. Sa red light naman, makinig pare mabuti, ginagawa natin pare ang hindi paggawa ng krimen. Hindi natin ginagawa ang krimen if the risk is greater than benefits. Ibig sabihin kapatid, mas mataas yung panganib kaysa pare sa magandang dulot. Klaro? Naunawaan yung punto? Hindi mo gagawin yung krimen eh. Example, sir, kung mambababae ako, putya na ma-enjoy ko yung pambababae. Kahit 3 hours lang. Diba? Sexy nung kabit ko eh. Diba? Ang sexy, paldong-paldo. Pero pare, ang nasa isip mo sa kabila, parang ayoko na lang. Kasi ang parusa pala sa concubinage ay prison mayor. Makukulong ka pala pare ng 6 to 12 years of imprisonment. Wag na lang. Ano bang pipiliin ko? Yung 3 years na ligaya o 12 years na sakit? Di ba? Maliwanag, 12 years na ako lang, wag na lang. Kaya pare ang mangyayari, red light. Bakit? Because the risk is greater than the benefits. Di ba? Kung girlfriend, boyfriend pa lang naman kayo, hindi pa naman kayo kasal, putya, okay lang. Kasi kung mamababae ako, di naman ako makukulong eh. Wala namang parusa dito, di naman kami kasal. Di ba? Mag-e-enjoy pa. Iwanan man ako ng jowa ko ngayon, at least may papalit ako sa kanya. Am I correct? Okay, papalit ako sa kanya, okay lang. Kahit iwanan niya ako, kahit mahuli niya ako ng lalaki o ng babae, may ipapalit ako. Hindi pa naman kami kasal eh. Di ba? Pwede ka naman siya hiwalayan. Ibig sabihin, the benefits is greater than the risk. Ang tawag doon pare is what? Green light. Klaro? Naunawaan? Kaya tama yung sinasabi eh. Okay? Makinig ka buti ha. Ang tao ay nakakapili, ang tao tol ay nakakapamili. Okay? Sapagat tayo ay normal ang pag-iisip. Okay? We can actually weigh the consequences of your action. Ang tawag dyan, rational choice. Classical din yan eh. Ang tawag dyan, felicitic calculus ni Jeremy Bentham. Naalala nyo? Yan. Di ba parehas na parehas lang? Number 2, ang tawag naman dito tol ay deterrence theory. Pansinin mo, ang deterrence theory o deterrence ay under ng classical na noon. Hanggang ngayon naman, ang deterrence pare ay bahagi pare ng classical. Ito yan tolo. Okay, can you notice? Ito pare ko yung tinatawag nating deterrence. Bahagi lang siya ng classical before eh. Okay? Bahagi lang siya ng classical before. Ngayon, nakahiwalay na siya na theory. Ang pangalan ay deterrence theory. It is what we call crime prevention through, okay, fear of penalty. Tama nga naman, mapipigilan natin ang krimen kapag ang tao ay nakakaramdam ng takot. People will prevent himself from committing crime if they are feeling afraid of being punished. Now, makinig ko buti. Kapag pinag-uusapan natin ng deterrence, okay, may dalawang uri pare ng deterrence. We have the 2 types of deterrence. Makinig ka sa akin maayos. Listen, okay? Hello, din siya pa ba kayo? May kausap pa ba ako mga sir at ma'am? Do I still have someone talking with? Next. Ito ang tinatawag nating specific deterrence. At syempre kung may specific deterrence, may tinatawag na general deterrence. Sir, ano pong pagkakaiba ng dalawang deterrence na ito? Makinig ka sa akin mabuti. Tandaan na pag inaanto kayo sa lecture, ang gagawin nyo lang to like close, open. Close, open, close, open. Ayan, close, open, close, open. Kapag kayo inaantok pare ko sa boarding, sa pag-review nyo for board. Pero boring yon. Ang gagawin nyo tol, wag yung kamay nyo yung close, open nyo. Ang i-close, open nyo pare yung butas ng puwet nyo, Brad. Ano? Ayan, pag sinabi ko pare ko yung na-close, sikipan mo lang yung butas ng puwet mo. Pag sinabi kong open, luwagan mo lang yung puwet mo. Okay tayo? Sabay-sabay tayo, Brad, ha? Sabay-sabay, ha? Huwag KJ, ha? Wala mo makakaalam ng mga mangyayari. Nakatago naman yan sa kaloob-looban mo, Brad. Okay? Pag sinabi kong close, sikipan mo lang yung butas ng puwet mo. Pag sinabi kong open, luwagan mo lang. Alright? Ready? Okay. Follow my fucking hand. Ready, 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 ready. Okay. Close. Open. Di ba relaxing na? One more time, one more time, one more time. Close.
open. Di ba? Isa pa. Mas badiin ha, mas badiin. Close. Hold it. Huwag mong bitawan. Open. Di ba? Gawin mo lang yan, tol. Pag may nakita kang barkada mo umiire, Putya, board yun, Brad. Maliwanag. Pero tol, just kidding lang. Sabi pare ko yun ng partner ko, psychology kasi natapos ng aking asawa. Siya po ay industrial psychologist. Isa daw sa mga paraan para mapanatili mong active ang isang tao ay sa pag-i-stimulate ng mga nerve endings. Kaya pansin mo, pag sinabing nerve ending, dulo ng ugat yan. Maraming nerve ending sa ating tenga, kaya sensitive ang tenga natin. Pag hinalikan yung tenga mo, talagang kiliti talaga eh. Okay, ano pa? Palad, may nerve ending dyan. Labi, may nerve ending din. Okay, saan pa ba? Leeg, maraming nerve ending dyan. Ano pa ba? Sa ari ng tao, may nerve ending dyan. At nga pala, may nerve ending din tol sa elbows. Kaya kung gusto mo daw pare, pansin mo yung elbows mo, pag tumama yan sa isang matigas na bagay, ramdam na ramdam mo yung kuryente. Diba? Parang mayroong konting electric charge. Okay? Ngayon, kung gusto mo daw manatiling gising, aktibo, participative sa isang partikular na bagay, in-massage mo daw yung elbows mo. Ready? Go. Ayan. Walang biro dito, brada. Ayan. Gagawin mo lang pare, masahihin lang ang inyong siko. Ilang gagawin mo palagi ito? Massage mo yung sa katabi mo. Masahihin mo yung siko ng katabi mo. Ayan. Masahihin mo nga pare yung siko ng katabi mo. Ayan. Ang tawag dyan pare is simply stimulation of nerve endings. Okay? Maliwanag. Nakakatanggal pare ko yun ng bagot yan, tol. Ano mo lang, i-massage mo lang yan palagi, pare. Babalik ang iyong sigla. Okay? Ganyan yung texture ng betlog naming mga lalaki. Ano? Ganyan na ganyan yun. Ganyan na ganyan yung pare. Maitim, kulubot, magaspang. Ano kaya girls, nung nahawakan nyo yung siko nyo, nahawakan nyo na rin yung betlog namin. Ganyan, tinaw. Pikit ka. Tinaw. Ganyan, parehas na parehas, di ba? Same ba, ma'am? Same, no? Na mismo, no? Nagsasama kayo ng husband mo, ma'am. Magkasama kayo ng husband mo. Di ba? Ano? Sa bagay, di mo mamaya naman eh, ma-actual mo yun, di ba? Subukan mahawakan, di ba? Oo nga, no? Parehas ka, no? Nakamakinig. Pag sinabi natin specific deterrence, parehas yung fear eh. Parehas takot siyang tropa. Okay? Both of them is considered to be fear. Yun nga lang, ang tanong, sino ba ang dapat makaramdam ng takot? Sa specific deterrence, fear is inflicted upon the doer of crime. Sa Tagalog, ang takot ay dapat maramdaman ng mismong gumawa ng krimen. Ang takot ay dapat maramdaman ng taong mismong nagkasala sa batas. Ang tawag dyan, specific deterrence. Okay? Makinig ka mabuti. Sino mga lumaki sa palo dito? Sino mga lumaki sa palo ng nanay at tatay? Napalo na ni mama, napalo ni papa. Ayan. Ang tawag sa naramdaman mo tol, specific deterrence. Pinapalo ka ng tao, pinapalo ka ng nanay mo, pinaparusahan ka ng teacher mo, ikinukulong ka ng gobyerno for the purpose of prevention, okay, magaling pa rin mabuti of recidivism. Okay, sa Tagalog, nagpapataw tayo ng parusa upang hindi na maulit-ulit yung parehas na krimen. Okay, maliwanag, ang tawag dyan is specific deterrence. Ang general deterrence naman pare, fear is inflicted upon the general public. Tagalog, ang takot ay ating ipinararama sa ibang tao, sa lahat ng tao na nakakita ng parusa. The purpose of this, makinig ka sa akin mabuti, the purpose of this, it is to what we call, to set exemplarity. Okay, exemplarity. Gawin kang halim, bawa. It is to what we call prevent future crimes committed by others. Ngayon, meron ako sa inyong itatanong ha. Listen to me very carefully. Makinig. Tila mo yung tanong ko ha. Ayan. A father caught his eldest son, actually stealing money, from his, makinig pa rin buti pants. Nahuli niya pare ang kanyang nakatatandang anak na nagnanakaw ng pera sa kanyang pantalon. Okay? Ang ginawa kapatid pare, the father punished his eldest son in front of
other, okay, children. Okay? Of his other children. Okay? Sa Tagalog pare, pinarusahan daw ni tatay yung kanyang panganay na anak sa harap ng iba pang mga bata. Okay? Sa harap ng iba pa niyang mga anak. Ang tanong tol, listen to me very carefully. What type of deterrence was experienced by the eldest son? Okay, ano pare ko ang dinanas, okay, ng eldest son? Is that, makinig pare mabuti ha, ang dinanas ba niya brother ay specific deterrence or general deterrence? What is the answer? Okay, ulitin ko ha, makinig mabuti. Nahuli ng tatay ang kanyang nakatatandang anak na nagnanakaw ng pera sa kanyang pantalon. Ang ginawa ni tatay, pinarusahan niya ang kanyang nakatatandang anak sa harap ng iba pang niyang mga anak. Okay, so pinarusahan si kuya sa harap ng mga kapatid. Okay, what type of deterrence was experienced by the eldest son? Sagot. Ang tamang sagot pare, hindi general, specific. Bakit? Basahin ulit natin ng specific deterrence. Fear is inflicted upon the what? Doer. Ibig sabihin pare, ang ating pong pinararanasan ng specific deterrence ay yung mismong nag-commit ng krimen. Sino ba nag-commit ng krimen? Yung mga kapatid o yung kuya? Di ba yung panganay pare yung nag-commit ng krimen eh. Ngayon, makinig pare mabuti. Listen, another question. What deterrence was felt by the younger, okay, children? Ano ang naramdamang deterrence sa mga nakakabatang kapatid? What is the answer? General. Sapagkat sila ang nakakita tol eh. Okay? Maiisip ng mga bata, putang ina, hindi ko gagawin yan. Hindi ko pagnanakawan si tatay, bubugbugin pala ako ni tatay, papaluin pala ako ni tatay. Ang tawag dyan is simply general deterrence. Pero alam mo pare, sa mga Pilipino, hindi effective yung putang ina ng deterrence na yan. Promise. Lalo sa pamilya, binubugbog na yung kapatid mo, sul-sul ka pa eh. Oh. Binubugbog na yung kapatid mo. Yan, tangina mo ha. Kupit ka pa ng kupit ha. Kawat ka ng kawat ha. Ano, bugbog ka ngayon ba? Iba, inaasan ba ako ni kuya? Tangina mo kasi. Diba? Tapos puta, pagtapos ka ng bugbugin, susulsul pa yung kuya mo. Mao, may sinasabi pa yung pokpok ka daw dati ma. Diba? Mamatay ka na daw ma. May mga ganong punto, no? Huwag niyong kalimutan, pare, ang 3 requisites of deterrence. Last topic tayo bago tayo mag-break time. Okay? 3 requisites of deterrence. Minsan mapapatanong ka, ang lalalala ng parusa sa Pilipinas, may krimen pa rin ba? Yes. May habang buhay ba na kulong sa Pilipinas? Yes. Pero bakit may krimen pa rin? Meron tayong 40 years of imprisonment, perpetua. May krimen pa rin? Yes. Ang tao, pare, hindi natatakot. Minsan nga may nakalagay na bawal magtapon ng basura, doon pa magtatapon ng basura eh. Bawal umihi, doon pa iihi. Di ba? Minsan nga red light na, aabante pa eh, kasi wala namang bantay eh. Totoo yun. Di ba? Red light na, aabante pa. Eh, wala namang bantay eh. Alam mo kung bakit hindi natatakot ang mga Pilipino? Kulang kasi ng C. Kulang ng C at kulang ng C. May 3 C para talagang maging effective ang deterrence. Letter C, certainty. Letter C, commensurateness. Okay? At letter C, celerity. Celerity. Sir, napakalalim na ng mga salita mo. Madali lang yan. Pag sinabi pare ko nating certainty, it pertains to sureness of application to all. Sa Tagalog, dapat ang parusa sure para sa lahat. Dapat ang parusa sigurado para sa lahat. Wala dapat nakakataka sa parusa. Pero ang tanong, lahat ba napaparusahan? Hindi. Naglabas ng listahan, kapatid, ang DOJ. Naglabas ng listahan ng DOJ, pare. Sa mga kakasuhan sa flood control, wala doon si Martin Romualdez. Wala. Ang dami ng tumistigo laban kay Martin Romualdez, wala pa rin, ano? Ang nakasuhan lang, mga contractor, mga engineer, at mga congressman at senador, di ba? Wala si Martin Romualdez. Okay. Ang masaklap pa, hindi pa rin mahuli-huli itong si Saldico. Hindi pa rin malaman kung nasaan. Am I correct, no? Ano, sabi ko, there's something wrong. Sabi ko, parang hindi talaga certain ang parusa eh. Okay? Alam mo, pag-uwi ni Saldico, sigurado ko, meron niyang brace sa leeg. Meron niyang brace sa leeg. Di ba ganun yung mga outfit ng mga politiko pag nahuhuli sa krimen?
naglalagay ng neck brace, alam mo yun? Naglalagay pa rin ang ano doon sa leg, ano? Which is naka-wheelchair, di ba? Para hindi mahuli. Ganun talaga tol eh. Meron pa isa. May isang artista noong 2016. Artista siya, anak siya ng dating action star. Okay? Ang kanyang pangalan, Mark. Hindi ko nababanggitin pare. Letter F ang apelido. Kilala? Okay? Mark. M-A-F ang kanyang initials. Nahuli siya pare ng drugs sa Angeles, Pampanga. Isang bulto, 1 kilong marijuana ang nahuli sa kanya sa checkpoint in flagrante delicto. Kinasuhan, kinulong. After 6 months, dismiss ang kaso. Wow, sabi ko there's something wrong. May problema, no? Iba rin mo, caught in the act yun, pero hindi napatunayang guilty, malabo. Certainty ang tawag dyan. Pag sinabing certainty, dapat, kung gusto mo talagang matakot ang tao, dapat masigurado mong lahat napaparusahan. Ibahin mo ang commensurateness. Pag sinabi natin commensurateness, balance severity. Okay? Balance severity. Kung mabigat ng krimen, bigatan mo parusa. Okay? Nga pala, pabor ba kayong ibalik ang death penalty? Ako pare, oo. Maganda. Maganda pare ko kung mababalik ang death penalty para magkaroon ng deterrence talaga. Wala eh. Okay? Ang bababaw ng parusa sa Pilipinas. Pero ako tol, pag ako naging presidente o senador, ang gusto kong klase ng death penalty ay para sa mga rapists. Ang gusto ko pa rin na maging parusa sa mga rapists, yung luluin ka ng reclusion perpetua. Walang tigil na paglulo for 40 years. 40 years pa rin ko yung magbabibrate yung ethics mo. O tol, naniniwala ako sa kanta ni Freddie Mercury na too much love will kill you. Deserve mo yun. Gusto ko ma-realize mo na ang sobrang sarap ikamamatay mo din. Maliwanag? Okay, imagine mo tol ha. Okay, buong araw ka pare, 50 times per day ka pare ko yung nalululo and brad for 40 years, di ba? Ano ang lalabas sa sa'yo? Dugo, di ba? Sakit yun pare. Okay, now makinig ka buti, listen. Pag sinabi naman natin celerity, celerity pertains to what? Swiftness. Okay, swiftness of penalty. Ano bang ibig sabihin ng salitang swift? Ano bang ibig sabihin ng swift? Swift means mabilis. Ang parusa dapat mabilis. Ang tanong, mabilis ba sa Pilipinas? Hindi. Sa Pilipinas, mabagal ang katarungan pare. Kilala mo Bong Navarro? Kilala mo si Bong Navarro? Di ba nabugbog yan? Di ba? Nabugbog yan tol eh. Punta sa kondo eh. Punta ka sa kondo, dala ka foods. Di ba? 2000 something yan pare nabugbog. 2014 yan pare nakulata eh. Okay? 2024 pare, 2025, tsaka lang napatunayang guilty yung mga nambugbog sa kanya. 10 years ang naging trial. Imagine mo kung gaano katagal. Kasi punto, bagal, no? Sino ba? Ang Patuan Massacre sa Maguindanao. Umabot pare ko ng 10 taon ng hearing. Di ba? Mabagal. Mabagal pare ko yung ating katarungan. Ano pa? Visconde Massacre sa Las Piñas. Umabot pare ng 15 years. Tapos putyang inaang hatol, not guilty. Imagine mo ha. Okay? 15 years tinagal pero not guilty. Alam mo, kung ang parusa natin sigurado, kung ang parusa natin balanse, at kung ang parusa natin mabilis, ang tao makakaramdam ng takot. Hindi nyo mo napapansin, ang mga Pilipino pag nasa ibang bansa, napakamasunurin sa batas. Pag nasa ibang bansa, pero pag nasa Pilipinas, kupal sa batas. Promise, I'm not kidding. Pag ang Pilipino nasa Saudi Arabia, napakamasunurin. Pero pag ang Pilipino nasa Pilipinas, napakakulit. Okay? Parang magkamukha kayong dalawa pare. Hawig kayong dalawa. Kambal? Kambal ba sila? Ano, sabi ko po, parang nalilito ko kanina. Ano, kaya ang tanda ko na lang, yung buhok mo pa kanan, yung naman kanya pa kaliwa. Diba? Sabi ko, okay. Sabi ko, pero kung parehas kayong pa kanan, parehas kayong damit, pucho, sino mas matanda tal? Sino mas matanda? Ha? I mean, dalawa kayo, sabay lumabas sa nanay nyo? Hindi may mas matanda nga. Sino man una, di ba? Mas matanda ka, kuya ka, di ba? Ikaw ang kuya. Ikaw mas matanda, mas una ka nilabas. Okay, kuya ka nga. Di ba? Totoo yun, kasi hindi naman ka pwedeng ilabas ng sabay. No? Di ba parang paglabas, dalawa ka agad mo. Hindi, paisa-isa yan. Maliwanag, may order yan tol eh. Oras lang. Ayos. Mabilis lang din pala. May lahi talaga kayong kambal. May lahi ng maswertihan lang talaga tol, no? Ayoko magkaroon ng ganyan pare ko na anak, kambal. Gastos eh. Am I correct? Magastos yan ha. Maliwanag, tsaka nakakainggit.
Oo, tol. Kung example, ikaw yung tatay, tapos ang dumidede yung dalawa, di ka makadede. Alam mo yun, tol, ano? Joke lang, tol. Okay, syempre, dalawa yung bata, dalawa yung dede nila sabay. O, nasa yung tatay? Wala. Di ba? Ano, mapapakanta ka ng yaw, 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 yaw. Bad trip siya. Nakamakinig ka buti. Tayo muna yung mag-break time, tol. Let's have a break for, 15 minutes. Balik kayo pa rin ng 3:30. May natutunan? Okay. Mamaya pagbalik nyo, pag-usapan natin ng isang pinaka-hot topic. Let's talk about routine activities theory. Banat. Sir, kahit ano ng energy drink, tol. Okay.